Ang filibusterismo, Kabanata 25, Tawanan at Iyakan. Tara at ating talakayin. Sa kabanatang ito, meron tayong mga pangunahing tauhan. Ito ay sila Isagani, Tadeo, Makaraig, Sandoval at Pekson. At ngayon, atin ang pag-uusapan ang mga pangyayari sa kabanatang ito. 14 na binata ang nagsama-sama ng gabing iyon sa bulwagan ng Pansiteria Macanista de Buen Custo. Dito magtataos ng piging na iminungkahi ni Padre Irene alang-alang sa kapisiyahanang iginawa ni Don Custuccio sa pagpapatayo ng Akademyang Wikang Kastila. Ilan sa 14 na binata na nagsama-sama ng gabing iyon ay sila Tadeo, Isagani, Makaraig, Pekson at Sandoval. Sila ay nagtipon-tipon sa piging na iminungkahi ni Padre Irene para ipagdiwang ang kanilang ipinaglaban. Dahil sa wakas, sabi ni Padre Irene, pinahintulutan na daw ang pagpapatayo ng akademya para sa Wikang Kastila. Ngunit, bakit nga ba itong pinamagatang tawanan at iyakan? Naghalong tawanan at iyakan ang naramdaman ng mga pinata. Nagtatawanan at nagpipiruan sila, ngunit ito'y labag sa kanilang kalooban at paway pilit lamang, sapagkat labis nilang dinaramdam ang kapasyahang ginawa ni Don Custodio. Pinahintulutan niya na magpatayo ng akademya para sa Wikang Kastila, ngunit ang mga estudyante naman ay kagawing tagapagpaningil ng ampag at abuloy lamang. Napagpasyahan din ni Don Custodio na ipasa sa ilalim ang akademya sa korporasyon. Maalalang si Don Custodio ay isang banyag na tagapagpasya sa kanilang bayan. Ngunit ang hindi nila alam, ang mga proyekto lamang niya ay pawang mga kopya at hindi sa kanya. Ang pagpapasyang ginawa niya sa pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila ay pawang kopya lamang sa lumang kasulatan na nagpapahintulot sa mga pare. Maalalay si Don Custodio ay nangungopya lamang ng mga orihinal na gawa. Inabago lamang niya ang mga petsa nito at ang pamagat. Labis na kasawian ang naramdaman ng mga binata dahil sa pasyang ginawa nito. Sinang-ayunan nga ang pagpapatayo ng Akademyang Wikang Kastila, ngunit ipapa sa ilalim naman ito sa korporasyon. Ito ang napagdesisyonan o napagpasyahan ni Don Custodio. At ang mga mag-aaral ay gagawin lamang tagapaningin ng ampagan at tabule. Ang mga ulam na nakahanda sa bulwagan ay may patutungkulan. Ang pansit lang ay para kay Don Custodio. Iaalay nila ang mga buto para kay Don Custodio para iisipin niya kung paano maging putahe ulit. Ito'y nangangahulugan kung paano uli gagawa si Don Custodio ng paraan para sa kanyang mga darating na proyekto. Para magkapera. Ang mga praile ay mga mukhang pera. Si Sandoval ang una ng insulto kay Don Custodio. Habang si Pekson naman ay tumayo para magtarumpati ng tukso para sa mga praile. Ngunit nagsalita si Isagani at sinabing huwag naman hatin dahil meron din mga praile mga mababait. Kaya lamang ni Padre Florentino na isang praileng maka-Pilipino. Ang sunod naman na putahe ay ang lumpiang insik na ialay daw kay Padre Irene. Ngunit, ang sabi naman ng iba ay hindi daw kumakain si Padre Irene ng baboy. Maliban na lang kung tatakpan niya at hindi niya malalanghap ang amoy nito. Kaya, dapat daw natagpasin ang kanyang ilong. Sumigaw naman ang mga binata ng tagpasin. O ang ibig sabihin ay tanggalin. Ang mga tortang alimango naman ay ialay sa mga praile. Tapat daw ito sa mga praile dahil kamukha nila ang mga kumikisay-kisay na mga hipon. Ang sabi naman ni Makaraig ay ang gisadong pansit raw iaalay sa pamalaan at bayan. Tupol naman si Isagani dito dahil ang pansit kisaro daw ay dapat kay Quiroga. Hanggang sila ay nagsiyahan at nagtawanan sa mga pangmumutyang ginawa. Napatuloy ang tawanan at ang kalampagan na nagtarumpati na si Tadeo. Kinukutya siya dahil hindi sa kanya ang kanyang tarumpati at pawang turo lamang ng kanyang mga profesor. Ngunit hindi nagpaawat ang binata at nagpatuloy sa kanyang tarumpati. Tumayo ang isang estudyante patungo sa direksyon ng balkonahe upang matanaw ang ilog.
Ngunit nagmamadali siyang bumalik na may palihim na hinuhudyat. Dahil may nag-iispiyado sa kanila habang kinukutya nila ang pamalaan at mga praile. Siningasan niya ang kanyang mga kasama para lumapit. Doon may nakita silang isang binatang papalabas sa pintuan ng pansiteria, palingon-lingon at pumasok kasama ang isa pang tao sa isang sasakyan. Sumakay ito sa sasakyan ni Simon. Mga talasalitaan, minungkahi, opinyon o kuro-kuro. Iginawad, ipinagkaloob, sinang-ayunan, pumayag, pinatutungkulan, pinamumunuan. Ito ang tulang paalala na nakapaslit sa sala ng panisterya. Ang lahat ay tinatawagan sa isang paalalang di dapat kalimutan. Sa pagkaina na dinudurugan, di dapat mag-iwan ng anumang bagay. Na ang sabi pa ni Sandoval ay, aba, may mga paalala pa. Ito daw ay mga babala. Ang tala ay nangangahulugan ng pinagbabawal daw na magkumpul-kumpul at mag-usap-usap tungkol sa mga praile at sa pamalaan. Sa pagkainan daw na kanilang dinudulugan, di dapat sila mag-iwan ng anumang bagay na makapagpalagay sa kanila sa kapahamakan. Yun lang ang mga pangyayaring naganap sa Kabanata 25 na ang pamagat ay ang tawanan at ang iyakan. Maraming salamat.